Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Para bigyan ko kayo mga kababayan ng mga developments doon sa missing sa Bungeros. Nagsalita na mga kababayan si General Torre. Si General Torre, ito yung sinasabi ni alias Totoy, yung whistleblower po, si Jolie Dondon Patidungan, na pinagkakatiwalaan niya daw. Yun ang rason kung bakit siya lumabas, nagsalita, kasi sa kanyang pananaw, sa kanyang paniwala, ditong si General Torre, hindi kayang bayaran kahit ilang milyon, hindi kayang bayaran ni Numan. Ngayon, nagsalita na po si General Torre sa isyu ng missing sa Bungeros. Yan sabi niya, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng hustisya. Referring po kung sino ang nasa likod nitong pagkawala ng napakaraming mga sabongeros. Pero sa report ng Pilipinas Today, nasa background po si Atong Ang. Pero si Atong Ang po, pati si Gretchen Barreto, nag-deny na. Although, kahit sila nag-deny, dire-diretso po ang ginagawang investigation sa kanila kasi kino-consider sila ng ating mga authorities, lalo ng Department of Justice, bilang mga suspects. Sasabi dito sa report ng Pilipinas Today, tiniyak ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa press briefing ngayong Lunes na hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang 15 pulis na sangkot sa missing sa Bungeros sa case na paglaruan ng hustisya. Bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila, pero isa ang sigurado dito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng hustisya saad ni Torre. Kinumpirma ni General Torre na kasalukuyang nasa restrictive custody ang nasabing mga pulis kung saan ang pinakang mataas umano na ranggo ay Lieutenant Colonel. Pero may nabanggit si alias Totoy po na isang general. So anyway, mga initial results ito ng mga revelasyon. So susubaybayan natin mga kababayan ito. At tayo personal naniniwala sa credibility at tapang po ni General Torre. So sabi ng general, yung mga pulis niya na sangkot sa missing sa Bungeros, posible pang dumami. Pag dumawak niya yung investigasyon, pag lumawak, baka mas marami pa ang masangkot na mga pulis sa missing sa Bungeros case. At yan mga sinasabi namin, wala kaming sasantuin dito. We will leave no stones unturned. Saad ng magaling na general. Alamang may idea na mga kababayan. Siyempre may mga assets si General Torre. Kilala niya kung sino-sino yung mga opisyal at na members ng PNP na nakikipagsabuatan sa mga gambling lords and other illegal activities. Yes, sabi niya, pero hindi natin tinatapos sa kinsing ito. Ang importante dito, una, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse natin ang organization, ang PNP sa mga ganoong klaseng personnel. On retrieval naman po, sa isyu ng retrieval ng mga bangkay, sabi niya, challenging niya, pero we will try. We will see how far we can go sa ating mga efforts. Kapag hindi kaya, aminin natin na hindi kaya, then we'll try another way. Sabi ni General Torre. Yan ang lalaki po. Pag hindi kaya, sabihin hindi kaya. Humingi ng tulong sa may kaya, may kakayahan. Medyo mahirap talaga. At ngayon, mga kababayan, may advisory pa naman yung DOST, PHIVOLCS, na baka mag-erupt na naman po yung Taal Volcano. Restless na naman po, nagpapakita ng possible eruption. So, lalo yan magpapahirap sa pag-retrieve nitong mga missing sa Bungeros, mga kababayan. Ito yung interview. SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po dun sa missing sa Bungero case. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing Sabongeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation in this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes,
they are in Camp Crame. Last question, ano po yung pinakamataas na rango doon sa 15 na Lieutenant Colonel, lieutenant? Thank you, sir. Si alias Totoy daw, yung story ito nung last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under preliminary investigation under the DOJ at talaga si SOJ on top of this, I would defer the answering to those details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at makukuha nyo rin ang latest na developments kasi sigurado ako mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers, same din nung mga 15 police officers? Hindi lahat, na nasa- hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung petty cash vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Ano match po? So, yung sinasabing petty cash voucher po, yung ginagamit daw ni Atong Ang na yung pambayad doon sa mga ginagamit niyang mga opisyal ng PNP para ipapatay yung mga missing sabongeros. May 2 million, may 2.6 million. Iba-iba, mga kababayan. Iba-ibang amount. So, yun. Doon po ba sa last na lang po sa akin, yung sa 15 po ba, ano ang participation nitong mga to kung maaari lang? Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation. So, hindi ko naman pwede pangunahan siguro, pagpapasensya niyo, hindi ko mapangunahan kung ano magresulta ng investigation na to. In terms of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo naman sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang na paglaruan ng ating justisya. So sabi ni General Torre, mga kababayan, na nung siya pa yung head ng Criminal Investigation and Detection na Group or CIDG, itong si alias Totoy, si Jolie Dondon Patidungan, started communicating with the police. So matagal na pala na nakikipag-usap sa kanila itong si alias Totoy. Kaya dali-daling sinecure, mga kababayan, ng PNP ang whistleblower po. Ngayon, nag-react na rin, mga kababayan, si Senator Erwin Tulfo kasi nakaladkad yung kanyang pangalan. Sabi ni Erwin, di pwedeng suplado pag politiko. Erwin Tulfo denies link in missing Sabongeros case after photo with whistleblower Brown surfaces. Tama naman si Erwin Tulfo, mga kababayan. Kahit sino pwedeng magpa-picture. Pag kilala ka, ako nga po, hindi man tayo masyadong sikat. Pero nung nasa radyo ako po, nangyari din sa atin yung ganyan. Hindi nagpa-picture. Nag-invite sa atin. Hindi man ako actually yung direktang in-invite, kundi yung kasama kong reporter. Nag-invite sa dinner. After several months, yung nag-invite sa amin pala, pull-dapper pala yun. Sabi sa akin ng reporter, yung nag-invite niya sa atin, suspect sa robbery hold-up sa National Food Authority. O diba? Kasi yung mga masasamang loob, mga sindikato po, matatalino rin. Alam nila kung kanino dapat sila mag-establish ng mga koneksyon, makikipagkaibigan. Lalo na po sa pulis at mga politiko para hindi pagdudahan. Halimbawa man masangkot sa kung anong mga kalukuhan, may dudulugan sila para humingi ng saklolo. Ganun yan po. So, nakipag-picture din pala. Nakaladkad tuloy yung pangalan ni Erwin Tulfo. Kaya sabi ni Erwin Tulfo, hindi ko man niya yung kilala. Minsan nga, naisip ko gayahin ko na lang ibang artista, pero di naman ako pwede kasi binoto ako ng tao. Saan nga lumabas yan? Hindi ko alam. Ang daming taong nagpapapicture sa akin.
What is the solution? Gusto kong tanungin sa media outlet, magtaray ako o magsuplado? Hindi ko naman ugali yon, sabi ni Tolfo. Sabi ni Tolfo na isang dating broadcast journalist, naintindihan ko niya that the media has a job to publish reports on issues and gain readership. Sa media ako, naintindihan ko, siguro viewership, basta di lang sinasabi na ako ay mamamatay tao, okay lang yan. Pero anya, kung may nagpa-picture lang, di ko naman pwedeng i-background or i-background check. Tama po. Hindi mo pwedeng tanungin muna, kriminal ka ba? Bawal ka magpa-picture sa akin. Di ba? Kahit sino pwede magpa-picture. Hindi na ngangulugan na nagpa-picture, sangkot na. Di ba? So yan po mga kababayan yung short video natin. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TM, click subscribe lang po. And pag-share na rin po ninyo sa ating sa inyong mga kakilala. Lagi nating tatandaan mga kababayan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.